bukas na Mayo 2024 kung saan ako ay ipinakulong ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay doon sa aking pagtugon sa kanilang investigasyon o ginagawang investigasyon. Inimbitahan po ako ng Senado, partikular ng Committee ng Dangerous Drugs, Public Order and Dangerous Drugs, kaugnay doon sa inilabas ni Maharlika na mga dokumento. Ano po ba itong mga dokumento na ipinalabas ni binibining Maharlika? Ito po yung pre-operation report at yung authority to operate kasama na ng memorandum. Ito pong mga dokumentong ito ay patungkol doon sa anti-illegal drugs operation na isasagawa sana laban kay Maricel Soriano at Bongbong Marcos doon sa Rizal Tower Condominium doon sa Rockwell, Makati. Ito po ay matatagpuan doon sa Barangay Poblacion, Makati City, kung saan yung Rockwell Center. Ito po ay malapit sa Ilog, Pasig. Nagsimula po ang lahat ng ito noong 2012. Noong PDEA next investigation sa Senado, talagang pilit akong pinaamin kung sino yung confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa amin kaugnay noong paggalit ng cocaine nitong si Bongbong Marcos. Pilit ko po itong itinanggi. Hindi ko po sinabi kung sino yung taong nagbigay ng impormasyon sa amin. Bakit? Sapagkat binibigyan ko ng pagkakataon yung pamilya ng confidential informant na magsabi, lumabas sa publiko, magsabi ng katotohanan. Pero hanggang sa mga sumandaling ito ay hindi lumalabas. Bakos, itong confidential informant ay mayroong talagang titak sa puso nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, noong kanyang inauguration dito sa National Museum ay pinaglaanan pa ng isang upuan para lamang ilagay yung litrato ng kanyang kaibigan. Ito pong tinutukoy ko na confidential informant na nagbulgar ng illegal activities nitong si Bongbong Marcos, walang iba kundi si Gabriel Bong Daza, na asawa dati ni Miss Universe Blanc. Private person po, kaya hindi ko natin yan. At ama ng isang kilalang artista, magandang artista. Sa madaling sabi, paano ibinulgar ni Bong Daza itong si Bongbong Marcos na kanyang kaibigan? Pero po yung nangyari nun. Yung informasyon po na si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos ay involved dito sa illegal na droga, nagmula po ito sa isang informante na nagtatrabaho doon sa isang tindahan at gawaan ng baril na matatagpuan dito sa may Araneta Avenue.
Taong 2012, nang lapitan ng isang informante na itago na lamang natin sa katauhan ng isang anak-anakan ni Binibining Maricel Soriano. Doon po nagtatrabaho ang di umano kilalang anak-anakan ni Maricel Soriano doon sa tindahan ng parel na yun dito sa Araneta Avenue. Nilapitan po nito yung dalawang empleyado ng PIDEA. Yung isa, si Jojo Paner, na dating administrative officer ng PIDEA, at yung isa, si Director Romy Enriquez, na dati kong kasamaan sa PIDEA, na nagpunta sa bahay upang ihatid sa akin yung mensahe na ako ay gustong patahimikin, pasulurin, at aregluhin. Pinasasabi nung isang James Kumar sa utos di umano ni Lisa Marcos. Nakuha niyo po yung connection? Okay. Yung informasyon, ibinahagi po yun noong di umano anak-anakan ng Maricel Soriano doon sa dalawang taga-PIDEA. Dalawang empleyado ng PIDEA. Kaya lang, noong mapunta naman sa amin yung informasyon na yun, ito ay ibinobroker. Alam niyo po ba yung ibinobroker? Kung baka sana inilalapit sa amin kapalit ng pakinabang. Kumbaga, halimbawa, pulis, o PIDEA, o NBI,